Ang lalaki ay biglang nakakita ng paparating na pag-aresto. Ang alambre sa balikat ng kanyang detective. Ito ay tumulong sa detective na malutas ang $1 billion na kaso. Ano ito? Walang ideya. Kung sasabihin ko sa iyo kung ano ito, pwede ka bang pumunta sa kulungan para bisitahin ako sa 2 araw? Oo. Ito ang security line ng bagong bersyon ng pera ng Canada. Ang lalaki na nagngangalang Neil ay isang kilalang magnanakaw ng mga internasyonal na likhang sining. 4 na taon na ang nakalipas, siya ay inaresto at ipinasok sa kulungan ng Detective Bolke. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, siya ay hinatulan ng 4 na taon lamang upang magkaroon ng tahimik na buhay sa hinaharap. Sa simula, plano niyang tapusin ng maayos ang kanyang sentensya. Ngunit isang araw bago siya palayain, pinili niyang tumakas. Dinakbak niya ang kanyang hindi inaayos na balbas sa loob ng 1 taon. Tinansa niya ang kanyang gwapong hairstyle. Pagkatapos, kinuha niya ang uniforme ng gwardiya na nakatago sa water tank. Matapos magayos, lumabas siya ng banyo. Una siyang may tiwala na lumusot sa loob ng opisina. Nakuha niya ng madali ang access card ng gwardiya. Pagkatapos, nagmamaganda siyang nag-swipe para buksan ang pinto. Sa ganitong paraan, lumabas siya ng kulungan ng may pagmamalaki. Nang walang ano-ano, ninakaw niya ang maliit na truck ng kulungan. Sa huli, hindi niya nakalimutang kunin ang kanyang inihandang cassette tape. Pinatugtog niya ang kanyang paboritong kanta. Sa gayon, nagmaneho siya papunta sa tindahan malapit sa airport. Napili niya ng madali ang uniforme ng waiter. Pagkatapos, kanyang binalaan ang mayaman na nagpapark. Iniisip ng mayaman na siya nga ang dapat magparking. Ang taong responsable sa pagpark. Kaya't ibinigay niya ang susi at tip ng walang ano-ano. Sa ganitong paraan, naging matagumpay siya mula sa pagiging bilanggo. Nagiging mayaman na nagmamaneho ng maliit na sasakyan. Habang sa parehong oras sa isang bangko. Noong una, si Detective Bob na siyang nanghuli sa kanya ay na-encounter ang problema. Isang grupo ng magnanakaw ang nagnakaw ng safety deposit box sa vault. Sa wakas, madali kong napalitan ang password ng safe. Kailangan nilang kumuha ng professional na locksmith para buksan ito. Agad na na-crack ng taong ito ang password. Habang binabasa niya ang password, biglang napagtanto ni Bob na may mali. Sandali lang. Sa katunayan, maaga nang natiyak ng mga hold-upper na darating sila. Kaya binago nila ang password sa abbreviation ng FBI sa cellphone. Habang siya ay nagagalit dahil lahat ng ebidensya ay sinira. Ngunit natagpuan siya ng kanyang assistant. Sinabi sa kanya ang tungkol sa pagtakas ni Neil mula sa bilangguan. Agad siyang pumunta sa bilangguang pinagtakasan ni Neil. Sa oras na ito, naghihintay na rito ang Federal Commander. Ito ay lumabas na ginamit ito ni Bob ilang taon na ang nakalilipas. Matapos ang 5 taon bago nahuli si Neil. Ngayon, sila ay kailangang muli siyang habulin. Ipinasa sa kanya ang misyon ni Neil. Pagkatapos malaman ang proseso ng pagtakas ni Neil. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang selda. Hindi talaga maintindihan ni Bob na nakaupo sa kama. Bakit pumili si Neil na tumakas sa huling bahagi ng kanyang sentensya? Sa pagtatapos ng kanyang sentensya, bakit siya pumili ng pagtakas? At natuklasan niya na si Neil, na kilala bilang mapusok, siya talaga ay naging isang hamak na tao sa kulungan. Sa di inaasahang pangyayari, naging isang hindi maayos na tao sa bilangguan. Sa ganitong paraan, hindi siya agad makikilala. Kapag siya ay tumakas, agad niyang kinuha ang listahan ng mga nagbisita kay Neil kamakailan. Natuklasan niya na ang girlfriend ni Neil ay pumupunta sa kanya tuwing linggo. Ngunit sa nakaraang 2 linggo, hindi na ito pumunta. At sa CCTV ng pagbisita, nabasa niya ang labi ng girlfriend na nagsasabing paalam, Neil. Lahat ay totoo. Paalam, Neil. Lahat ay totoo. Hindi nagtagal ay nahulaan ni Bob na dapat si Neil ay tumakas upang pigilan ang kanyang girlfriend. Diretso siyang pumunta sa bahay ng girlfriend ni Neil. Oo naman, nandito si Neil. Ngunit ang girlfriend ni Neil sa oras na ito ay malinaw nang lumipat. Isang bote na lang ng red wine ang natira para kay Neil. Lubos na hindi pinahahalagahan ni Bolke ang paraan ni Neil. Dahil sa pagtakas na ito, inaasahan na. Dadagdagan pa ng 4 na taon ang kanyang pagkakabilanggo. Ngunit sa oras na ito, walang pakialam si Neil. Walang kasintahan, siya ay walang pag-asa. Nawalan na ng buong pag-asa. Ngunit sa ngayon, wala nang pakialam si Neil. Biglang natuklasan ang metal wire sa balikat niya. Ito ay galing sa pagsabog kanina na tumalsik sa kanya. Ngunit sa oras na ito ay labis na interesado si Neil dito. Si Bolke ay walang magawa kundi ipaliwanag na siya ay niloko ng isang. Naglaro ang mga kriminal na may codename na Dutch. Sinabi ni Neil na siya ay makakatulong sa kanya sa paghanap ng mga hint. Ngunit sa 2 araw, kailangan pumunta si Bolke sa bilangguan para bisitahin siya. Natural na alam ni Bolke ang mga lakas ni Neil. Sa huli, ito ay isang simpleng hiling ng pagbisita lamang. Kaya't pumayag siya sa kondisyon ni Neil. Pagkatapos ay sinabi ni Neil na ito ay isang bagong bersyon. Ang linya ng seguridad sa pera ng Canada. Kailangan kong sabihin na ang pagmamahal ni Neil sa pera. Ang kanyang kaalaman ay talagang higit sa iba. Agad na patunayan ng mga investigador ang sinabi ni Neil. Ito rin ang nagpasaya kay Bob. Sa araw ding iyon, dumalaw siya sa bilangguan upang bisitahin si Neil. Umaasa na makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa Dutch mula sa kanya. Higit pang impormasyon tungkol sa Dutch. Ngunit nagtakda si Neil ng kanyang sariling kondisyon. Hinihiling niya kay Bob na bigyan siya ng posisyon bilang espesyal na konsultant ng FBI at palayain siya mula rito. Ngunit tinanggihan ni Bob ang kanyang hiling. Dahil siya ay sumusunod kay Neil sa loob ng 3 taon.
Lubos niyang alam ang kaharutan ni Neil. Pagbalik sa bahay, ibinahagi ni Bulk ang lahat sa kanyang asawang si Xiaoyi. Sa tingin niya ay may kasing talino si Neil. Hindi siya magtatangkang tumakas para sa isang babae. Siguradong may iba siyang plano. Ngunit nagtanong si Xiaoyi ng isang mapanganib na tanong. Kung ikaw si Neil, mag-jailbreak ka ba para sa akin? Kinabukasan, pinakawalan pa rin niya si Neil at nilagyan siya ng electronic shackles. Ngunit kailangan pa rin niyang maging FBI agent upang matulungan ang sarili na hulihin ang Dutchman. Dahil sa limitasyon ng pondo para sa operasyon, si Bulk ay maaari lamang maglagay kay Neil sa isang tahanan ng tulong. Pero paano tatagal si Neil na sanay sa magarang pamumuhay? Sa ganitong kapaligiran, sinabi ni Bulk nang may pagkairita, ang pondo para sa operasyon ay 100 pesos lang. Kung makakahanap ka ng mas mahusay, pwede kang tumira kahit saan. Pero hindi pwede lumabas sa 2 milyang radius ng ankle monitor. Subalit maliit lang ang tingin niya sa charm ni Neil. Agad na pumasok si Neil sa isang tindahan ng second-hand items. Nakita niya ang isang sosyal na babae na nagbebenta ng second-hand clothes. Nagtangkang makipag-usap sa kanya. Agad niyang napansin na mga custom-made ang mga ito. Sinabi ng babae sa kanya na ito ay mga damit ng yumao niyang asawa. Ayaw niyang majimote kaya nagbebenta siya ng mga damit na ito. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, agad na siyang kumilo si Neil. Nagumpisa siyang ipamalas ang kanyang kagwapuhan. Ginamit niya ang kanyang gwapong mukha. Kasunod ng pagpapakumbaba, napahanga niya ang mayamang babae. Hindi lang niya ibinigay ang mga damit kay Neil. Inimbitahan pa niya ito na bisitahin ang kanyang bahay. Kinabukasan, nang pumunta si Bulk upang hanapin si Neil. Ngunit ibinigay lang sa kanya ni Jia Wei ang isang pirasong papel. Ngunit nagulat si Bulk nang matagpuan niya ito base sa address. Ito ay isang mansyon na hindi niya kayang tirahan sa habang buhay. Sa pag-aakala niya na siya ay nasa maling lugar. Ngunit sinabi ng mayamang babae sa kanya na si Neil ay naghihintay sa itaas. Nasa itaas na siya at naghihintay na sa kanya. Nagulat si Neil nang pumasok sa ikalawang palapag at tiningnan ang disenyo ng lugar. Ito ay isang buhay na hindi niya kayang isipin. Samantalang si Neil ay nakaupo ng mahinahon sa tabi. Nakasuot ng pajama habang nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng kape. Tinanong niya kung paano nagawa ni Neil yon. Sinabi ni Neil na tumutulong lang siya sa mayaman. Nagpapahid lang ng kotse at nagpapatahan sa apo niya. Agad na nagumpisa si Bulk na mangasar na gawain lang ng yaya ito. Sa oras na yon, isang batang maganda. Dalaga ang biglang sumulpot sa harapan niya. No need to ask apo ang inaalagaan ni Neil. Ito ay nakakahiya kay Bulk. Hindi talaga siya makapaniwala na isang araw lang binigay kay Neil ay magkakaroon na ng buhay na hindi maaabot ng iba kahit sa buong buhay nila. Agad niyang pinapalitan si Neil ng damit at pinaalis siya. Siya naman ay umupo sa harap ng mesa at kumain ng dessert. Nakita ang mayaman na lumapit. Agad na nagpaalala si Bulk ng mabuti. Si Don Daniel ay isang malaking kriminal. Ang asawa ko rin ay ganun. Hindi nagtagal, lumabas na si Neil na nakaayos na ang suot. Ang suot na itong Amerikana ay lalong nagpapataas ng inggit sa puso ni Bulk. Walang pasensya na hinahamon si Neil na magtrabaho kasama niya. Inggit, anong sinasabi mo? Sabihin mong nilabag ko ang panuntunang iyon. Ako na mismo ang babalik sa bilangguan. Una. Dahil dito, lalong natahimik si Bulk saglit. Pagkatapos makamit ang layunin, diretsong lumabas si Neil. Nang mabilis, dumating na ang 2 tao sa imigrasyon sa paliparan. Dito nila natagpuan ang isang batch ng mga kwentong pambata na ilegal na dinala ng mga Dutch. Nalito si Bulk. Bakit kailangan ng kalaban ang maraming kwentong pambata? Ngunit sa pamamagitan ng mga libro, ang maingat na si Neil nakakita ng problema sa taon ng paggawa. Ang mga libro ay lahat gawa noong 1944. Ang papel na ginamit noon ay napaka-special. Ngayon, walang gumagawa ng ganitong papel. Maliwanag na hindi ang libro ang layunin ng kalaban. Gusto nilang makuha ang espesyal na papel na ito. Sa pagiging isang kilalang magnanakaw ng mga likhang sining, agad na pumasok sa isip ni Neil ang pinakasikat na bagay na gawa sa parehong uri ng papel. Ito ang utang na nakaimbak sa museo. Ito ay isang obligasyon mula sa Estados Unidos noong 1944. Naglabas ng mga bond para sa Espanya. Ngunit ang chismis ay itong mga obligasyon ay itinago ng isang kilalang tao. Ngunit dahil ito ay pangmatagalang obligasyon, maaari pa rin itong gamitin ngayon. At ito sa museo ang huling kopya. Isang kilalang obligasyon. Habang masaya at masigla ang kurator sa pagkukwento ng kwento ng obligasyon, ito ay isang peking kopya. Natural, hindi naniwala ang kurator sa mga salita ni Neil. Kaya't diretsong kinuha ni Neil at pinahawakan sa dalawa. Amoy ang amoy ng basang tinta dito. Ang ilang tao na bumalik sa headquarters ay nalaman na rin ang nangyari. May higit sa 60 na kopya ng aklat ng kwento ang tinanggap ng isang tao. At kung ang mga ito ay lahat ay iprint bilang obligasyon, ito ay magkakahalaga ng bilyon. Habang lahat ay nagtataka kung bakit nagnakaw ng orihinal ang isa't isa. Si Neil, bilang isang profesional sa industriya, diretsahang nagpahayag ng dahilan nito. Ang kalaban ay pinalitan ang orihinal na produkto ng peking produkto. Kapag dumating ang oras para palitan, ang tanging maikukumpara ay ang orihinal na nasa museo. Ngunit ito ay nilikha kasama ang peking produkto. Walang anumang pagkakaiba talaga.
Ang kalaban ay madaling nagpalit at nakakuha ng bilyon-bilyong dolyar. Ilang tao ang nagpasya na magpatuloy sa paghahanap ng mga clue kinabukasan. Pagbalik sa bahay, si Neil ay natuklasan na ang kanyang kaibigan. Si Mosquito ay matagal nang naghihintay dito. Una niyang ipinakita sa lamok ang kanyang elektronikong posa sa paa. Ngunit sinabi ng lamok sa kanya na ito ay pinakabagong disenyo. Hindi ito maaaring tanggalin ng hindi pumipindot ng alarm. Kumuha siya ng peking bond at nagtanong kung saan maaaring makahanap ng pabrika na nag-iimprenta ng ganitong bagay. Pinangako ni Mosquito na bukas ay magbibigay siya ng resulta. Sa huli, tinanong din ni Neil ang pinakamahalagang tanong niya. Gusto niyang malaman kung saan nagpunta ang kanyang kasintahan. Ngunit sinabi ng lamok sa kanya na matagal na niyang tinutulungan siya sa paghahanap ng girlfriend. Ngunit ang kanyang girlfriend ay nawala parang bula. Walang anumang bakas. Kinabukasan, agad na tumanggap si Borg ng tawag. Natuklasan nila na may problema sa pagtukoy ng posisyon ng posas ni Neil. Sa oras na ito, agad na napagtanto ni Borg na may mali. Nagmadali siyang magayos ng gamit upang hanapin si Neil. Mahal, kailangan kong umalis. Nandyan pa ba si Borg? Kasama ko siya. Sigurado ka? Napakasigurado. Habang handa nang magalit si Borg. Ngunit sinabi ni Neil sa kanya na alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ng Dutchman. Sinabi niya kay Borg ang pinakamalungkot na katotohanan ng lahat ng kopya ng mga master, na hindi sila maaaring maglagay ng kanilang pangalan sa kanilang gawa. Ngunit iiwan nila ang kanilang marka sa kanilang gawa. Ang peking bond na ito ay may nakaimprentang mga titik na CH. At si CH ay isang tatak ng isang kopyador sa industriya, na tinatawag na Hagen. Sa kanilang lungsod, mayroon palang printing press si Hagen. Malamang na siya ang nag-iimprenta ng mga bond doon. Hindi nagtagal ay dumating na silang dalawa sa address ng printing factory. May mga taong nagbabantay sa lugar sa harap at likod. Naririnig din ang ingay ng printer sa loob ng gusali. Maliwanag na ito ang tahanan ng kalaban. Agad namang tinatawag ni Neil si Bob na tumawag para sa backup at maghanda sa paghalubhog sa bahay. Ngunit pagkatapos ng isang tawag, umalis na si Bolke. Pagkatapos ng tawag, umalis na siya rito. Bumalik sa opisina, sinabi ni Bob kay Neil. Hanggang walang tiyak na ebidensya, wala silang anumang paraan para makapasok at mag-search ng direkta. Pagkatapos magsalita, ibinigay niya kay Neil ang makapal na batas sa pag-search. Hindi may iwasang sabihin na si Neil ay isang mabuting mag-aaral na bata. Pagdating sa bahay, agad siyang nagumpisa sa pagbabasa ng batas na yon. Sa panahon na hindi niya alam kung ano ang gagawin, nakita niya ang posisyon ng kanyang ankle monitor. Pagkatapos ay tumayo siya at kinuha ang susi ng mayaman na kotse. Hindi nagtagal, nagring ang cellphone ni Bo. Sinabihan siya ng investigador sa telepono na si Neil. Lumabas sa 2 milya na limitadong lugar. Sa oras na ito, naramdaman ni Bob na kasama niya si Neil. Alam niyang sa huli, siya ay magiging baliw dahil dito. Sa oras na ito, si Neil ang nagmamaneho ng sasakyang yon. Dumating si Bentley sa harap ng pabrika ng pag-iimprenta. Pagkatapos bumaba ng sasakyan, agad siyang nagumpisa ng pagkuha ng litrato. Agad na inikot siya ng mga tao mula sa kabila. Hindi lang nila ninakaw ang kamera ni Neil. Dinala pa nila si Neil diretso sa loob ng pabrika. Habang tinitingnan ni Neil ang mga puno ng mga kwentong pambata sa sahig, at ang palimbagan na umiikot na parang baliw. Alam niya na sa pagkakataong ito, tiyak na panalo siya. Diretso siyang isinara ng kalaban sa opisina sa loob ng pabrika. Habang hindi tinitingnan ng kalaban, diretsong nilok niya ang pinto. Sa oras na ito dumating din si Hagen. Sa isang tingin, agad niyang nakilala si Neil. Pinatutukan ng baril si Neil para buksan ang pinto. Ngunit si Neil ay umaasa sa mga bintanang bulletproof. Nagumpisa ng magyabang. Agad ipinagutos ni Hagen na kunin ang spare key. Ngunit si Neil ay lumitaw ng walang kaba. Tinanggal ang posa sa kanyang bukong-bukong. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng sirena sa labas. Guys, may takas na nagtatago sa building na ito. Buksan mo ang pinto para sa akin. Kasabay ng pagpasok ng mga pulis sa pagsira ng pinto. Lahat ng tao sa lugar ay nakontrol. Ito ay tinatawag sa mga batas ng paghahanap bilang emergency situation. Alam ba niyo ito mga magagaling na mag-aaral ng Harvard? Walang nakakaalam. Pakipaliwanag, Diane. Sa mga oras ng emergency, pinapayagan na pumasok sa pribadong lugar para habulin ang suspect kahit walang search warrant. Pwedeng pumasok sa pribadong teritoryo para habulin ang suspect. Maaaring mag-ipon ng anumang ebidensya na natagpuan sa lugar, kahit hindi konektado sa orihinal na kaso. Nakita si Bolke papalapit sa kanya. Ito ang tanging clue na natagpuan ng lamok para sa kanya. Siya rin ay approve sa oras na yon. Buksan ang safe ni Haas. Natagpuan ang orihinal na bond. Sa oras na ito, sinabi ni Bob kay Neil, ito na ang ikatlong pagkakataon natin. Maaaring ito ang tanging paraan niya upang mahanap ang kahit kaunting pakiramdam ng kahusayan. At kinabukasan ng maaga, natagpuan ni Bob si Neil sa balkonahe. Dahil sa magandang pagganap ni Neil sa kaso, ang kanilang mga pinuno ay nagbigay kay Neil ng sertipiko bilang konsultant ng FBI. At pagkatapos umalis ni Bolke, si Neil ay kumuha ng litrato na nakatago sa ilalim ng diaryo. Ang babae sa larawan ay ang kanyang kasintahan. Ito ang tanging tala na natagpuan ng lamok para sa kanya. At magandang hapon mga followers. Pag naligaw kayo sa bukid katulad nito, sa bukid na ganito, tapos may nakita kayo na ganito, nakaumbok na lupa,
Maraming butas-butas, mga nakahukay na ganyan. Ganyan mga tropa. Iwasan nyo yan. Yan, iiwasan nyo yan. Napakaraming langgam dyan sa loob. Yung langgam na kulay pula. Antik. Napakasakit mga gat nun mga tropa. Try natin. Para makita nyo. Ayan o. Ayan o. Pag ginulo mo ng ganyan yan, maglalabasan yan. Ayan o. Ayan o. Yan. Napakadelikado niyan mga tropa. Pag nalusot yung paa nyo dyan, sigurado, mau-hospital kayo dyan.